yung PDEA leaks na sinabi ni Agent Morales, 'di ba, doon sa Senado na talagang si Bangag ay dapat i-raid nila doon sa bahay ni Maricel Soriano habang sila ay sumisinghot. Then lumabas nga si Cathy Binag na sinasabi niya ang mga nakapaligid kay Bangag. Si Lisa Tanas ay inalok siya, 'di ba? Ang sabi, "Do you want?" Then si Marcos Jr. ay may pagkakataon na nakita niya na dumudugo na lang ang mga ilong nila. Presidential appointee si Dina Arroyo Tantoco. So, malinaw na, based nga dyan sa nakuhang report, according to Bilyonaryo, na sila ay gumagamit ng illegal na pulburon. So, hindi lang sinisira ni Dina Tantoco ang sarili niya, ang kanyang kredibilidad, mismo ang pangkalahatang gobyerno. So, ano pa inaantay ninyo? Yung mga polis, yung mga sundalo, mga pukin ang ina ninyo. Kita ninyo ang ginagwardyahan ninyo, ang sinisilbihan ninyo. Kasama yan sa binabantayan nyo dyan sa Office of the Dagdag Balita News Update. Dagdag Balita. Alright, welcome back mga kabitaan. Tayo po ay nagbabalik ho dito sa ating munting bahay. Danagan Balita Reaction Video News Update. Welcome ang lahat at yun po, pakiusap po natin sa mga kababayan natin kung saan man kayo ngayon. Sana ingat-ingat lang dahil nga po ay tuloy-tuloy pa rin ho ang malakas na pagbaha at malakas na buhos ng ulan. At ito ay naging sanhi o dahilan ng maraming pagbaha sa bawat area ho ng ating bansa. Sa bawat lugar, kaya kung kayo po ay apektado dyan sa mga pagbaha, kaya kailangan po makipag-ugnayan ho kayo sa inyong LGU at kung sasabihin nila na bakwit na. So kailangan magbakwit na ho kayo para siguradong walang mangyayaring masama ho sa inyo mga kabalitaan. At prayers po doon sa mga napiktuhan at mga namatayan mga kabalitaan dahil nga po sa hindi inasahang sama ng panahon mga kabalitaan. Pero yung pag-usapan ho natin, iba ho ito mga kabalitaan. Ito po ay patungkol sa naging post ho sa nanay ni Paulo Tantoco na si Nena, na kung saan ay inamin niya ho dito na itong si Paulo ay talagang gumagamit ho ng pulvo ni Satanas. At yung asawa nito ay may kumbaga may posisyon ho diyan sa Malacanang, ha? At the same time, itong si Tantoco ay isang negosyante kilala, and then may posibilidad na magkikita-kita ho sila diyan sa Malacanang. Itong si Bonget, itong si Paulo at kung sino-sino pa mga kabalitaan. Ang tanong natin dito mga kabalitaan, totoo po ba kaya itong kumakalat na akusasyon na gumagamit ho talaga itong si Bonget ng pulvo ni Satanas? Yun po yung malaking tanong ho natin mga kabitan. At bakit nga po pala na talagang paulit-ulit niya pong sinasabi na hindi ho siya magpapa-hair follicle test? Bakit po at anong rason? Ano bang ikinatatakot to? Ano bang ikinakakatakot to ni Bonget dito mga kabitan? Kung ikaw po ba ay hindi gumagamit ng pulbo ni Satanas at ayaw mong magpa-hair follicle test dahil mandato yan dahil sa ating batas dahil kayo po ay nasa mataas na posisyon. Medyo kaduda-duda lang ho, hindi na natin maiwasan na magdududa ho talaga tayo. Baka siguro may mga araw na magkikita-kita ho sila kaya magkakaroon ho sila ng pagtipon-tipon at bit-bit yung pulvo ni Satanas mga kabaitaan. Sana hindi man lang. Kasi pag nagkataon at ito'y talagang magpa-hair follicle test, malamang yung naisip po natin ngayon, baka ito ang kanilang ikinatatakot, baka ito ang kanilang dahilan kung ayaw nilang magpa-hair follicle test na mapaaga yung pagbaba sa pwesto ni Bonget mga kabitan kung mapositibo. Pero sa puntong ito, makichismis muna tayo dito kay Dragon yung tawag ko dito mga kabitan kasi bumubuga to Talagang walang pilit o walang preno, ha? Talagang binubuladas niya lahat yung mga baho ni Bonget lalo na pag-usapan itong sinasabing pulvo ni Satanas mga kabalitaan. Makichismis muna tayo dito kay Maharlika. At alamin natin kung ano yung pang mga impormasyon na kanyang ibuladas ho dito para malaman ho natin mga kabitaan at mapag-himay-himay ho natin. Makapagbigay ho tayo ng konklusyon at komento patungkol ho sa usaping ito mga kabalitaan. Heto po,
Panoorin muna natin itong si Mami. Wow, Mami ha? Mami. Itong si Maharlika, mga kabalitaan. Ngayon, mga kababayan, so kung umamin si Dina Arroyo na sila pala dalawa ay magka-jamming, so balikan muna natin nung March 8, nung pinaputok namin. Dali lang, si Nina, yung mama niya pala, mama pala ni Paulo Tantoco. Okay. Ako at ni Dean Chase, shout out kay Dean kung nanonood siya, na talagang merong nategi. Okay? Nategi si Paulo dahil sa pulburon. Kasi noon, sinasabi sa atin, nung hindi pa ito lumalabas yung mga police report na ito, ang sinasabi ko pa lang, nung March 10, time dito sa Los Angeles, ay yun nga, ayon sa ating puting ahas, na namatay nga si Paulo Tantoco dahil sa paggamit ng pulburon. So binato tayo ng mga bangag, binato tayo ng Malacanang, ng NBI na si Maharlika ay nagpapakalat ng fake news at nililink lamang si First Lady Liza Tanas Bangag. Ulitin natin mga kababayan. Nakapagtataka ho mga kabaitan, nung unang sumabog ho ito, pumutok ho itong usaping nagurgor, namatay itong si Paulo, hindi mo tayo nakarinig ng kahit condolences man lang, no, na sinasabi nila. I mean, nasasabihin sana ng Malacanang, lalo na sa ating presidente, dahil malapit silang magkaibigan at may connection ho yung asawa nito sa gobyerno. Kumbaga may posisyon. Pero nihaw, hindi ho natin naririnig yung Malacanang. Hindi sila nagpapaabot ho ng pakikiramay. At ang tanong, bakit nga ba? Ano bang may itinatago ho ba? May kinakatakutan po ba sila? O baka umiiwas lang sila na para hindi ho sila madadakdakan ho ng mga media at ng ilang mga DDS vlogger at ng mga mamamayan ho natin patungkol dito, at baka takot din sila na mas malaman na meron posibilidad na gumagamit talaga itong si Bungit at makukunik ko ang nangyari kay Paulo Tantoco. Yun po yung mga pagtatanong ho natin, sariling pagtatanong ho natin, dahil hanggang ngayon, kahit sasabihin man natin na marami na ho talagang patunay na medyo may connection ho sa aligasyon laban kay Bungit sa paggamit di umano nito ng pulbo ni Satanas, parang hindi pa rin tayo kumbinsido at naniniwala tayo, pero parang kulang pa rin tayo dahil wala pa po talagang ebidensya inilalabas na iniintay ho natin si Cathy Binag na talagang ilabas mo na. Kung gusto nyo talagang mapalaya sa Malacanang si Bungit, higpitan nyo na yung sinturon nyo kasi ebidensya na yan at pagkakataon nyo na mapalayas ninyo si Bungit at magiging instant presidente si Inday Sara Duterte. Yun po yung hinihintay ho natin kasi nakasalalay ho ang lahat na ito na mapalayas nila si Bungit sa kamay ho mula ho sa kamay ni Cathy Binag, dahil meron di umano siyang mga ebidensya na nasa USB niya na mga video patunay na talagang meron hong nangyayaring pagsisinghoto, paggamit ho ng pulbo ni Satanas, mga kabalitaan. Ayan, hindi pwedeng iwala sa picture si Liza Tanas dahil siya ang nag-appoint kay Dina Arroyo Tantoco, okay, bilang isang Deputy Social Secretary for the President. Okay? Ngayon, sino ang fake news ngayon? Ulitin po natin para maintindihan niyo, binitbit ni Liza Tanas Marcos si Dina Arroyo Tantoco dahil nga siya ay appointee ni Bangag, 'di ba? Bilang isang Deputy Social Secretary ng Presidente. At pinaliwanag na natin sa nakaraang video, si Paulo Tantoco ay nakikinabang bilang what? Ang sabi ko nga dito sa inyo, derivative privilege. Meaning, mga kababayan, kung ano ang pribilehiyo bilang isang appointee ng Pangulo ni Bangag na si Dina Arroyo ay napapakinabangan or na-enjoy yung pribilehiyong yon or perks ni Paulo Tantoco. Kaya hindi po pwede, ulit-ulitin natin, hindi pwede itong sabihin na ito ay private matter na hindi dapat natin pinag-uusapan. Maling-mali dahil kailangan may managot dito. Dahil sinabi ko nga sa inyo, kung appointee siya ni Marcos Jr., which is appointee nga siya, at inamin, based sa report na bilyonaryo, na sila pala, even, before, ay talagang gumagamit sila ng pulburon. Okay, so ang tanong ho dito, sino po ba yung nagbigay ng pulvo? Sino po ba yung nag-provide nito nung sila ay nandun sa Amerika?
At marami hong mga nagdududa at nagtatanong na si Lisa Tanas umano ang promotor ho nito. Pero in fairness ho naman sa ating ni Lisa Tanas, nag-post kasi si Nena Tantoco. Hindi ko lang may papakita dito pero kalat na ho ito sa social media. Hinanap-hanap ko yung Facebook, parang hindi natin nakita, parang na-delete na yato, naka-private ba? Parang naka-private yung post ng ano na yun, no? At yung iba nakakuha. At ito nga po, no? Ito nga po. Kumbaga, sinabi naman ni Nena Tantoco na hindi daw galing kay Lisa Tanas yung pulbo ni Satanas, mga kabaitaan. Pulbo ni Satanas. So, ang tanong, sino po ba? At saan ang galing ho yun? Although marami namang mabibili sa Estados Unidos, may mga supplier naman dyan ng mga ibang lahi. At ang tanong, saan ho sila nakakuha at sino ho ang nagbigay at sinong nabilhan ho nila doon sa Amerika? At sino ang may alam ho nito saan makabili? Yun po, marami talagang tanong na dapat to masagot at malaman talaga ng taong bayan para matuldukan na tong issue na ito. Lalo na itong request ng karamihan na magpa-hair follicle dapat si Bonget. Kaso iwas pusoy si Bonget parang sinasabi na tuloy na guilty sa akusasyon kaya takot baka mapatalsik sa Malacanang. Meron pa ba kayong tiwala dito sa Bangag Jr. na ito? Tandaan ninyo, magsosona naman si Bangag. Ito rin yung panahon na in-expose ko sa inyo ang video na pulburon na sumisingot si Bangag na millions of Filipinos ang nakakita nun at pina-authenticate ko pa yun. So legitimate. And now, eto na. Balikan po natin na yung PDEA leaks na sinabi ni Agent Morales, 'di ba, doon sa Senado na talagang si Bangag ay dapat i-raid nila doon sa bahay ni Maricel Soriano habang sila ay sumisinghot. Then lumabas nga si Cathy Binag na sinasabi niya ang mga nakapaligid kay Bangag. Si Lisa Tanas ay inalok siya, 'di ba? Ang sabi, "Do you want?" Then si Marcos Jr. ay may pagkakataon na nakita niya na dumudugo na lang ang mga ilong nila, kasama syempre yung kanyang ex at iba pa, kasama si Anton Lagdameo na asawa naman, 'di ba, ni Don Solweta yan, 'di ba? Sinabi yan ni Cathy. So meaning ang circle talaga nila ay tumitira ng pulburon based doon sa mga statement ni Agent Morales at statement din ni Cathy Binag. Kaya kami lumabas, ako, kaya, well, ako naman talaga na-expose. And then here's Dean Chase na talagang masusi naman talaga at masusi or not masusi, masugid or very active siya. Talagang consistent yung kanyang pagtutok dito sa pulburon test na ito. So ano yung impact dito mga kababayan? Dahil inamin na mismo, based doon sa report ng bilyonaryo, na tumitira pala sila ng pulburon. So meaning mga kababayan, kung siya i-appointee ni Marcos Jr., at siya ay nagtatrabaho sa Office of the President. So tama yung ating puting ahas na tumitira sila sa loob ng Malacanang. Na yan ay what? Panggobyerno. 'Di ba? Panggobyernong institusyon na sila dapat ay hindi gumagamit ng pulburon kasi nga hawak nila ang pondo ng bayan. Ano pa yung tawag dito? Ano pa ang integridad na meron ng gobyernong Bangag na ito yun na nakipag meeting dito sa Amerika pero alam naman ng ni President Trump at ng gobyerno ng Amerika na ang dinidil nila na presidente ng Pilipinas ay isang addictus benedictus. Huwag niyo pong kalimutan, presidential appointee si Dina Arroyo Tantoco. So malinaw na, based nga dyan sa nakuhang report, according to bilyonaryo, na sila ay gumagamit ng illegal na pulburon. So hindi lang sinisira ni Dina Tantoco ang sarili niya, ang kanyang kredibilidad, mismo ang pangkalahatang gobyerno. Makikita mo na ang circle nila, then Scorpion, thank you, na ang circle nila ay talagang addictus benedictus. No wonder na ako ay may 7 warrant of arrest. Merong 4 na kaso, 1 is dismissed with prejudice. At mayroong assassins. May gusto akong ipapatay o ipagurgur ng gobyernong ito dahil ako at si Pangulong Duterte ang pasimuno sa pag-expose ng pagiging addictus ni Bangag Jr. Ako ang nag-expose ng video at now eto na nga, 'di ba? Vindicated na nga ang lahat ng nag-expose dito sa pagiging bangag ng gobyernong ito. 'Di ba? May mukha pa ba silang ihaharap?
na itong administrasyon na to ay talagang binabago nilang estilong paghuhuli ho ng mga durugista kasi kami nabakal yung estilo ni Tatay Digong sa kanila ay parang iniinda ay dinududong pa nila yung mga durugista. At ano kayang magiging hakbang at aksyon nito ni Tore? Ha? At nitong si Bonjing mga kabaitaan at lalo na hong itong si Renz Verano, si John Vic Rimulya mga kabitan patungkol sa usaping paggamit ng polvo ni Satanas. Malamang wala nga gagawin ito kasi involved yung amo nito eh. Diba? Pero yung kredibilidad natin bilang isang opisyalis ng ating gobyerno, pinagkakatiwalaan ng mamamayang Pilipino, ay hindi na ho ito nakikita ng taong bayan mga kabaitaan. Kumbaga, parang nakakahiya ho sa ating bansa na meron ho tayong mga liderato ho, mga opisyalis ng ating gobyerno na tinitolerate ho yung ganitong kasong yung itong problema ho ngayon tungkol sa pulveron mga kabaitaan. So ibig sabihin nun na gumagamit itong si Paulo Tantoco, so marami pala at sikreto palang kumakalat na ngayon sa ating bansa itong tinatawag na polvo ni Satanas. But yung methamphetamine ang lagi yung hinuhuli. Yung Mary Jane. But itong polvo ni Satanas ay hindi ho mauli-huli mga kabalitaan. Kasi may kamahalan ho ito mga kabalitaan eh kumpara ho sa methamphetamine. Yung utot ng demonyo mga kabaitaan. Ha? So sino po ba talaga yung dealer ho nito sa ating bansa? Kasi nakakabili pala si Paulo Tantoco. Kung yun po ay base ho sa sinasabi ng nanay nito na gumagamit ho talaga ito ng pulbo ni Satanas. Ba't hindi ho ito pag-aaralan ni Tore? Ba't hindi niya ito pakiusapan itong mga general niya, yung mga provincial director na alamin, paimbestigahan yung bawat lugar kung meron bang taong supplier ho ng polvoron ni Satanas? Di po ba mga kabalitaan? At ano naman hong gagawing aksyon ng DOJ? Kasi sila yung parating mabukay. Laging umiepal mga kabalitaan. CIDG, ano na, PDEA, wala bang report tayo dyan na dumami na pala yung pulbo ni Satanas sa ating bansa? Meron na palang sa bagay, yung makakabili lamang nito mga kabitan ay itong mga mayayaman ho. Yung mga mahirap ay talagang yung utot ng demonyo lang mabibili, yung methamphetamine mga kabitan. O di kaya yung tostos ni Satanas. Alam niyo ba yung tostos ni Satanas? Yung marijuana mga kabalitaan, yung Mary Jane, yun yung tostos ni Satanas. At yung utot na demonyo, yung pong inihigop, ginagamitan ho ng tutor mga kabalitaan. At itong pulbo, ay ito na pong sinasabi ho natin, yung pulbo ni Satanas na ginagamit ho ni Paulo Tantoco. Di ba? So, ibig sabihin, nagmamagaling lang pala ito. Pakitang tao lang pala na sila ay against sa mga ipinagbabawal na gamot. Yung ating kapulisan. Ba't hindi ho ito masugpo-sugpo mga kabalitaan? Meron na pala tayong pulbo ni Satanas sa ating bansa. Ba't hindi pa wala tayong naririnig na may naulihan na mga kabalitaan? Di po ba? So, ito ang malaking challenge ito ni General Diwata. Kasi yung pagmamayabang niya, sabi pa nga niya, makipag-peace-talk daw siya sa mga DDS kasi nga kailangan, parehas lang tayo, Pilipino, magkakaisa. Ngayon niyo pa sasabihin niya na matapos yun ng binastos, matapos yun ng kinidnap si Tatay Digong Duterte, hihingi na kayo ng pagkakaisa sa mga taga-suporta ni Tatay Digong sa mga DDS? Saan mo ba nilagay yung kakapalan ng mukha mo, Tore, na sasabihin mo yan matapos mo nang ginawa ng kabalastugan mo at itong hindi paggalang sa ating saligang batas? Naging general ka dahil nga yun po ang kasunduan nyo malamang. Diba? So, ang administrasyong ito ay talagang nagdudulot lamang ho ng kaguluhan sa ating bansa. Hindi ho inuuna yung kapakanan ng mamamayan. Dahil nga po kung inuna lamang nila yung kapakanan ng mamamayan, yung ating justice system ay nirerespeto na sana nila. At yung sigaw ng mamamayan na hindi nila gusto na mangyari yung nangyari kay Tatay Digong Duterte ay ipinagpatuloy pa rin ho nila mga kabalitaan. So nagkawatak-watak na tayo dito ngayon.
nakakatakot to. Baka may ibang grupo, baka maghasik ng lagim dahil sa kaguluhan at dahil sa kagagawan ng mga administrasyong ito. Baka kayo lang magiging dahilan na babalik na naman ho yung pagkaaklas ng mga ilang mga taga-suporta ni Tatay Digong Duterte. Yun ang nakakatakot ho dyan. Baka dadanak na noon ho yung pulang tubig sa ating lipunan. Meron. Kasi makakapal ang mukha ng bangag na gobyernong ito. Nakitang-kita nyo naman, mga palangga, na ito ay malinaw na paglabag sa batas. Kung ang ordinaryong Pilipino ang tambay sa kanto katulad mo, 'di ba? Mahulihan ka lang ng maliit na pulbos o isang sachet, kulong ka, 'di ba? Pero itong appointee ni Bangag, hahayaan nyo lang? Hayaan nyong magtuloy-tuloy ito hanggang 2028? Hindi nga sinibak ni Bangag eh. Kaya ngayon, naintindihan nyo na kung bakit ni isang tuldok walang sympathy message o condolences. Yun. Itong si Bangag at si Lisa Tanas, di ba? Magkakasama sila kasi iniiwasan nila ito na malaman ninyo. Ngayon, napakalinaw na pa sa sikat ng araw, mga kababayan, na sila ay talagang pulboronic. Papayag ba kayo na ang isang tambay na nalulong sa masamang bisyo ay ikukulong? Pero si Bangag Jr., kasama niya mismo ang kanyang Deputy Social Secretary na sila ay nagsisesyon dyan sa Malacanang at dinala nila dito ang kanilang kajotahan, ang ka-Addictus Benedictus sa Beverly Hills. Diba? Kaya divine intervention, nabawian ng buhay ang kanyang asawa at nalaman ngayon ng taong bayan na kontaminado o may pulburon effects ang kanyang system. So guys, no, kung totoo man tong sinasabi ni Lisa, ni Maharlika na nagpa-pot session ho sila diyan sa loob ng Malacanang, naku, nakakatakot ho itong mga kabalitaan, no? Lalo na pag may lumabas na ebidensya, naku, sigurado talaga alsa balutan talaga tong mga Marcoses diyan sa Malacanang at talagang mag-aalboruto sa galit tong mga Pilipino ho, itong kababayan ho natin, lalo na diyan sa Visayas at Mindanao. Diba? At parte ng Luzon, marami din taga-suporta si Tatay Digong. Lalo na kaya yung mga kapulisan, baka mag-alboruto at mga militar na ganun pala, ginagunyo pa lang kami. Gumagawa pala kayo ng kalukuhan diyan sa loob ng Malacanang. Tapos pinagmumukha nyo sa amin na kayo ay magaling, mabait at malinis yung inyong mga konsensya, wala kayong ginawang kabalastugan. No, kung nakakatakot ito mga kabaitaan, baka itong magdudulot ito ng malaking problema sa ating bansa. Pag totoo ang sinasabi ni Maharlika na pati Malacanang ay ginagawa na ho ng drug din mga kabaitaan, yung parang yung ginagamitan ng lugar na kung saan gumagamit ito sila. Nakakatakot talaga to, no? Kasi nga nasa kapangyarihan, walang sisita, walang uhuli, kaya medyo masasabi natin na may pang-abuso na ho sa kapangyarihan. Sana hindi ito totoo. Ang sinabi ni Maharlika, pag naging totoo ito at magkaroon ng ebidensya, yan ang aabangan ho natin mga kabalitaan. So ano pa inaantay ninyo? Yung mga polis, yung mga sundalo, mga pukin ang ina ninyo. Kita ninyo ang ginagwardyahan ninyo, ang sinisilbihan ninyo. Kasama yan sa binabantayan nyo dyan sa Office of the President, si Dina Arroyo Tantoco. Aminado siya, Addictus Benedictus siya. Imagine ang pera ng bayan, binabayad sa PSG, na binabantayan, sinisecure ang isang Addictus Benedictus na presidente at ang kanyang mga appointees. So papayag na lang ba ang mamamayang Pilipino na ganun-ganun na lang? So hypocrisy, double standard at lahat na ng kajotahan, mga kababayan, ang ginagawa ng gobyernong ito. Pinapakulong ang inyong mga kamag-anak kapag nahulihan ng isang sasyo o isang butil dyan ng mga pulis, pero sa Malacanang, nagpa-party sila. Nagpupulburon party sila. Saan na yung mga dramatization ng gobyernong ito? PIDEA, PNP, NBI, nagbidabidahan sila doon. Hulihin namin yung mga smuggling, chuchuchucho. Nagkamali ba ako? Sino ang smuggler ng pulburon? Yun ang nagkamali malaking ba tanong. si Maharlika? Diba? Na-absuelto. Yung, who's that? Yung si, remember, Mark Anthony Sy. Excuse me.
Alright, so hanggang dito na lang ho tayo mga kabaitaan. Kung gusto nyo pang mapanood tong pasabog ni Marlica, panoorin nyo lang ho sa kanyang bahay. At kinukuha lang ho natin yung kanyang reaksyon at punto ho dito patungkol ho sa pag-amin ni Nina Tantoco o Nina Vargas Tantoco sa paggamit umano ng pulburon ng kanyang anak na si Paulo Tantoco, mga kabalitaan. Ito ay malaking problema ho ngayon. Baka siguro hindi pa dito nagtatapos. May lalabas at may magko-confess talaga dito mga kabaitaan pagdating ng panahon. Kasi hindi ho natutulog ang Panginoon mga kabaitaan. Kasi nga ang kasamaan ng isang tao, kung may kasamaan man talagang ginagawa, ay may hangganan ho yan mga kabaitaan. Hindi ho yan papayagan. Kasi ang nahihirapan ho dito mga kabaitaan yung taong bayan. Dahil nga po, una, marami na ho tayong problema sa ating komunidad. No? Problema pa sa pagkain, problema sa paano palaguin yung ekonomiya, yung problema ho sa liderato ng ating administrasyon, at yung pagnanakaw ho sa mga budget ho natin, no? Pera ni Juan, ninanakaw ng mga tunggisista, mga kabalitaan. Dinadaan sa mga proyekto, kuno, meron, kaya na lang ng flood control projects. Sana ba? Saan ang flood control? Ang dami na. Grabing baha yung naranasan ho ng ibang lugar sa ating bansa, mga kabaitaan. Kaya sabi ko sa inyo, hindi pa huli ang lahat at hindi pa dito nagtatapos ang usaping ito, mga kabaitaan. May lalabas talaga at may kasunod pa ho ito, mga kabaitaan, na dapat ho natin pakaabangan dahil lalabas ho dito kung ano talaga ang katotohanan sa pangyayaring ito at kung ano talaga ang estado ng ating bansa sa pamamalakad ho ni Bonget, mga kabalitaan. Kung nagustuhan niyo po ito atong video presentation, huwag kalimutan ho, para malaman ng karamihan kung ano mga kaganapan sa ating lipunan. Paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suggestion, at i-share nyo rin po ito, mga kabalitaan. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo at laging buksan ho yung notification bell para pag meron tayong bagong i-upload na video, andyan ho mapapanood nyo na ora mismo agad-agad, mga kabalitaan. At pasasalamatan muna natin yung ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum sa inyong lahat. Maraming salamat, masalam. And then mga kabaitaan sa ating mga kababayan dyan sa The Hague, Netherlands na mga Pilipino, kung saan po ay laging tumatambay at binabantayan si Tatay Digong Duterte sa labas mismo ng detention facility. At dyan sa Cebu, Tobias family, lalo na kay Mami Rose at Toby, maraming salamat sa inyong panunod. At Ana Santos and of course si Corazon Nikada, mga kabalitaan, mabuhay ho kayong lahat. At saludo rin tayo lagi sa ating mga kababayan na mga OFW, yung ating makabagong bayanin ating bansa, overseas Filipino workers. At paratilihing tumutok, mga kabaitaan, dito sa ating munting bahay at sana bago matapos ang taong 2025, makakuha na ho tayo ng 100,000 subscribers, mga kabalitaan. And then of course, mga kabalitaan, pasasalamatan din natin yung ating mga bagong subscribers na unti-unti nang tumaas yung ating subscribers, mga kabalitaan. So ako po'y magpapaalam na po at kita-kits tayo sa ating kita-kits tayo sa darating na mga oras ating pagbabalik, mga kabaitaan, dahil tayo po ay naglalahad ho kung ano yung mga dapat malaman at mga pangyayari sa ating lipunan sa loob ng 24 oras. Luzon, Kabisayan ug Mindanao, saan man lupalop nating mundo, basta may mga Pilipino, mga bistak, salamat sa inyong pagtanaw. Ang bahay na ito ay para sa ating lahat. To God be the glory. Mwah, chip, chip. Peace out.